Baka nga yun. Kasi sabi niya, sino si babae? Ano si babae? Riza. Kasi ang sabi mo, parang gusto mo na siyang balikan. Pero parang hindi ka naman nakakakita. Hindi mo naman nakikita ng effort si Prince para balikan ka. Siyempre, nasaktan yung tao. Nasaktan yung tao. Baka kasi kung nilalagay ko yung sarili ko kay Prince, 3 months na nagde-date, tapos parang nakita ko na sa kanya yung katangian ng isang babae, talagang to the point na gusto ko talagang magpakasal, natutuloy nararamdaman ko, tinanggihan mo dahil sinabi mo na parang mahal mo nga ako pero ayaw mo matali sa akin. Masasaktan talaga ako na. Sobrang masasaktan ako. So, nakantay ko pa isa, parang mag-iisip pa ako nun Mag-iisip pa ako, parang bibigyan ko ng sarili ko, bibigyan ko ng time sa sarili ko para makapag-isip kung itutuloy ko ba o hindi. Siguro yung dapat mong gawin kausapin siya, mag-hangout pa kayo ulit, mag-date pa kayo, mas kilalanin mo yung tao. Baka naman siya na yung Prince Charming mo. Baka naman. Kasi sabi mo, natatakot ka maging single, bigyan mo ng chance si Prince. So, take that step. Yung parang, kasi natatakot siya. Hindi siguro Tapangan lang niya. Tapangan lang niya. Kasi parang si Prince yung nag-lax slope nung una. So, ikaw naman. Okay. Yes, Papa Jack. Ako talaga, yung ginawa na sa kay Prince is a crime. It's a crime? It's a crime. Sa isang relasyon. Kasi sa ating mga lalaki, di ba? Pag nag-propose ka na kasal sa babae, big deal yan Sinusuko ko na yung pagkabinata. Mas malaking bagay sa amin na pagiging binata namin. Kaya lang, 3 months nakagulat ng mga Kumbaga, parang, kahit ano pang dahilan, behind, kahit sa tubal, kahit sa araw, nilala ka na lalaki na kasaluhin siya, ibigay pagkatapos niya. And you said no. And ako rin yung alam niya, for Prince to ask you to marry him, he must let the guy on. Eh, pinakita ka para, kaya nila agad. Diba, inisip niya, naramdaman niya na, si Riza, willing na kasal sa akin. Diba, so nilaya ko siya. And here you go. Diba, you turned the guy down. Pero you're willing to take into consideration the fact na, kung ready si Prince, posibleng hindi lang ready si Riza. Ang mahirap kasi, nabanggit ni Riza kanina sa tulad niya, parang manager siya. Diba? Kung titignan natin, tayo mga lalaki, yan nakaka-intimidate. Diba? Bartender ako, bank manager ka, lahi natin, pauhan ako, boss ka. Diba? You turned me down once. Diba? Ano yung chances ko to win back if I go to you, diba? I should have the chance. Diba? Manager ka diba? You know how to handle people. What about me? Pero what should Vika do now? Wala na si Prince. I guess, no, dito na ako wala si Prince. Hindi pa. I guess the most sensible thing na kailangan gawin dito, si Riza ng Bishop. So, parang hindi naman, wala naman sa stage na si Prince ang nalilito You're already together. Diba? They need each other na. Diba? Kung ipakita ni Prince yung kanyang intention to be with Riza forever, now, kung alam mo naman to Riza, paliwanag mo sa kanya na, I'm not yet ready to marry you. Diba? Let's enjoy the time na magkasama tayo. But, malinaw na Riza should take the first step. Para hindi siya okay. Hindi kaya utang na sa bangko si Prince. Kaya tayo ng sarili ng bar. Drinks din siya, di ba? Approve agad. Nakulita, sana marami ka nagulat na sagot sa tanong mo. Of course, from Alger and Papa Jack, and we wish you all the luck to the life mo. At mga mamis, maganda. Touching bang story ng yaya ninyo. Just send us your Vida si Yaya story. Bawat entry dapat magsimula sa line na Vida si Yaya dahil then ikwento niyo naman sa amin kung bakit naman Vida si Yaya in 100 words. You can send your entries to our email fulltimemoms@gmail.com. Baon niyo dyan. Spaces plus tickets to Party Pilipinas and a jesting here on Full-Time Moms. Deadline for sending your entries will be on July 30, 2010. Mag-email na at Vida si Yaya